Paano nga ba magpapasalamat sa Diyos? Sapat ba ang mga wika ng pasasalamat? How do we fully manifest our thanksgiving to God? Do you think words of gratitude suffice? Enough ba yung magsabi ka lang ng thank you? You know, in today's gospel, we are being reminded that more than the words of thanksgiving, words of gratitude, more than saying thank you, we have to be mindful of something more important when we want to fully express our gratitude to God. And that is to live by His words. We have to be mindful of the words of Jesus. Notice, towards the end of the gospel, it was so unfortunate na yung taong pinagaling, after receiving favors from God, he did not mind the words of Jesus. He neglected the words of Jesus. Marahil nagpasalamat siya, tuwang-tuwa siya. Sabi ko nga, nagpapasalamat. Marahil nagsabi ng thank you. But unfortunately, as the gospel pericope tells us today, he did not mind the words of Jesus. He neglected the words of Jesus. Hindi ho nalalayo sa atin minsan. Hindi po nalalayo sa atin. Kapag tayo may kailangan, kung kayang lumuhod at kung anong pwedeng gawin, gagawin. Kung may kailangan tayo sa Diyos, lumuluhod, dumudulog, lahat na lang gagawin. Matanggap lang ang gusto galing sa Diyos. Ganon din tayo kapag natanggap ang biyaya ng Diyos, ang saya-saya, ang tuwa-tuwa. But most of the time, we tend to neglect Jesus. Nakakalimutan ang Diyos. Mga kapatid, nakalipas na po yung 10 araw ng bagong taon. I know fully well that we ended up the year 2023 with full of gratitude. Nababasa ko yan. Lahat na lang ng laman ng social media. Pasasalamat. Thank you 2023. Salamat sa mga blessings. Moving forward to 2024. But do you think those are enough to fully express our gratitude? We are being reminded that there is something more. The way we would like to have it. We have to do something. The best way to manifest our gratitude is to do something better. We have to do something. Kaya sabi ko, 10 araw na po nakalipas. May nagbago na ba? May pagbabago ba? Sana po, meron. Hindi lang po yan nagtatapos sa pagsusulat, pagsasabi sa Facebook at kung ano-ano pang pakita ng tao. Hindi po. As I have said in today's gospel, I can imagine what happened to Jesus. Yeah, I think he was so happy with what happened to the leper. But unfortunately, disappointed maybe. Akala ko okay na. Akala ko matino. Akala ko totoo, hindi naman pala. Naku, marami na ako nakitang ganyan. Alam mo, ang galing-galing mo, ang galing-galing mo. Naku, ang ganda-ganda nito, ang galing-galing mo, ang ganda nito, ang husay-husay mo. O hanggang salita lamang. Kaya maging maingat tayo sa mga ganyan. Naku, nakikita ko na yan. Marami na ako nakitang ganyan. Thank you, gustong-gusto ko to. Ay nako, ito hinahanap ko, salamat talaga. Totoo ba talaga?
Baka pakitang tao lang. Kaya ito yung nangyari mismo sa leper eh. Noong una, kitang-kita mo, damang-dama mo yung pangangailangan, lumuluhod. Panginoon, tulungan mo ako, pagalingin mo ako. I can still imagine, may kasamang luha pa yun. Noong natanggap ang biyaya ng Diyos, masyadong na-overwhelm. Instead na magpasalamat sa Diyos, kausapin ng Diyos, mas kinausap pa ang iba. Again, the story of the leper is very simple. More than anything else about gratitude, napakaganda po yung first part. It's about intending to become clean, intending to become better. Sabi ko nga po, hindi ho nalalayo sa atin lahat. Ganon din tayo nang matapos ang taon eh. We wanted to become better. I have my personal resolutions. Iwasan ko na itong mga ganitong bagay. Iwasan ko na ganito. Ganun din, even in the sacrament of confession. Same. I would like to do this one. I would like to avoid all these things. But after receiving God's favor, what happened? We might end up like this leper. Kaya the best way to fully manifest our gratitude ay yung pagsasabuhay ng salamat. Pagsasabuhay ng salamat. Tignan niyo yung mga magulang, mga nanay at tatay. Nagdi-demand ba sila magsabi ka lagi o magsabi yung mga anak ng salamat? No. Ang gusto lang ng mga anak, ng mga magulang, makita nila yung mga anak nilang lumaking matino. Nagdi-demand ba yung tatay na everyday dapat makatanggap siya ng mommy, daddy, thank you? No. Because the best way to express gratitude ay yung pagsasabuhay ng salamat mo. Maging mabuti ka, matino ka, totoo, at may takot sa Diyos. Tingin nyo ba, nagdidemand ng Diyos sa atin ng everyday ng salamat? Mahalaga po ang magpapasalamat sa Diyos. Alam ko lahat tayo dito, everyday, paggising, pagbago matulog, salamat. But more than anything else, if there is something else that He wanted us to manifest, is our conviction, sincerity to become better and God-fearing.